para po sa mga kabataan ito. Lalo na kung ikaw na nanonood ngayon, hindi ka sumusunod, hindi mo pinapakinggan ang payo ng magulang mo. Panoorin mo to ng maayos ha, naway kapulutan mo ng aral. Alam mo ba kabayan, sa totoo lang, ma'am and sir, kung kayo hindi kayo sumusunod sa payo o nakikinig sa payo ng magulang nyo, nasa bingit ka ng hindi magandang kalagayan sa buhay. Nasa hindi kaligtas na pwesto o sitwasyon. Bakit? Ang mga magulang natin kabayan, laging nagbibigay yan ng pangaral. Okay? Nagbibigay yan ng payo, nagbibigay ng advice. Para saan? Kabutihan natin. Hindi po ba? Sige nga. May magulang ba na nagbibigay sa anak ng pwede niyang ikapahamak? Sasabihin na, o mamayang gabi mag-inuman kayo ng barkada nyo, magdamag. O nak, mamayang gabi maglaro ka para mapuyat ka ha. O nak, ito kainin mo. Yung hindi magandang pagkain na hindi masustansya, sasabihin niya laging kainin mo. Sige nga, name it kung may magulang na ganyan. Di ba wala? Laging sinasabi ng magulang natin sa atin, o kung tayo nag-aaral, kung tayo pumapasok sa trabaho, ingat ka. Okay? O nak, ingat sa pagpasok sa trabaho ha. Lagi silang nagbibigay na word of wisdom and hope. Yan ang ating mga magulang. Bakit ang mga magulang ganyan kabayan? Kaya tayong mga anak, pakinggan natin yung mga payo ng ating mga magulang. Kasi ang mga magulang natin kabayan, walang iba yang gusto sa mga anak, kundi para sa kabutihan at kasaganaan ng anak. Nasa ating mga anak din kabayan ha. Kung tayo, hindi tayo pasaway, masunurin tayo, sinusunod natin ang mga payo ng ating mga magulang, tingnan nyo mga bata na mahal o masunurin sa magulang, lalo na sa ina. Yan ang laging pinagpapala. Tandaan mo. First, honor, okay, the creator. Pangalawa, honor the guidance of your parents. Obey your parents. Hindi po ba? Yan ang pangalawa kabayan. Kung ang magulang mo laging sinasabi ang magandang balita sa taas para sa kaligtasan ng kanilang mga anak, kabayan, pinapakinggan ng Diyos yan. Okay? Iba magmahal at magdasal ang magulang para sa anak kabayan. Kaya kayong mga anak, huwag kayong pasaway sa mga magulang nyo ha. Huwag yung tipo na magtanim kayo ng sama ng loob sa inyong mga magulang. Balibaliktarin man ang mundo kabayan, iisa pa rin ang magulang mo. Hindi na yan napapalitan kabayan. Kaya mahalin po natin sila, pakinggan po natin sila. Ang mga magulang natin, may mga napagdaanan yan, kadalasan, na ayaw nating maranasan ng mga anak. Kaya lagi nilang sinasabi, nak, ganito, mag-aral ka ng maayos. Hindi po ba? Paulit-ulit ang sinasabi nila araw-araw sa atin. Pinapaalala lang nila kabayan na naway hindi tayo maligaw ng landas. Para kahit papano, gumanda-ganda ang buhay natin na hindi magaya sa kanila. Totoo yan. Yan ang laging ma-advise sa akin ng magulang ko sa akin. O ganito bang gusto mong trabaho, ganyan-ganyan. O kasi hindi kami nakatapos, kasi hindi kami ganito, hindi kami ganyan. Yun ang kayamanan, kabayan. Yung gustong ipamamana sa atin ng ating mga magulang, kaalaman. Okay, kaya kung kayo pinag-aaral kayo ng maayos ng magulang nyo, mag-aral kayo ng maayos ha. Lahat na nga lang libre, pagkain mo, wala ka ng ano. Bayad mo sa tuition, bayad mo sa transportation. Binigyan ka pa ng magandang bahay para sa inyong pagtulog o pag-stayan. Ano pa bang hanapin mo? Hindi po ba? So, in return kabayan, gawin mo ang tungkulin mo bilang isang anak. Okay? Matutuwa at matutuwa ang magulang mo sa iyo niyan. Huwag mo silang bigyan ng sakit ng ulo, sakit ng dibdib, sakit lahat ng pag-iisip ng magulang natin, kabayan. Huwag mong gawing kalbaryo ang buhay ng ating mga magulang ha. Maraming mga anak dyan. Ang problema ng kanilang mga magulang, anak ang nagbibigay sa kanila ng sakit. Hindi po maganda yan, kabayan. Dahil pagdating ng araw, magkakapamilya ka rin. Paano kung yung anak mo gagawin din sa'yo ng ginagawa mo sa magulang mo? Hindi yan maganda na ehemplo. Kaya obey natin ang ating mga magulang ha. Lahat ng sinasabi ng mga yan para sa kabutihan natin at hindi para sa ikakasama natin. Okay? God bless everyone. Bye-bye.